Nagising siya sa amoy ng alat at bulok na isda ang kanyang pulso ay sugatan mula sa lubid habang nawawala ang baybayin ng Ireland sa likod ng barkong may ulo ng dragon. Nang dumating ang mga Norse settlers sa Iceland, hindi sila nag-iisa sa paglalayag. May genetic research na nagpakita ng isang bagay na matagal na nating hindi pinapansin. Halos 2/3 ng mga babae sa founding population ng Iceland ay galing sa Ireland at mga kalapit na Gaelic regions. Para sa karamihan, hindi ito migration, ito ay pagdukot. Simula noong late 8th century, ang mga Viking raiders ay sumalakay sa mga baybayin ng Ireland ng may matinding kahusayan. Hindi lang sila kumuha ng pilak at baka, kumuha din sila ng mga tao. Ang mga babae ay lalong mahalaga dahil pwede silang gawing alipin, piliting magtrabaho, manganak, at bumuo ng isang bagong mundo na hindi nila pinili. Ang mga babaeng ito ay dinala sa hilaga noong settlement ng Iceland sa late 9th century. Ang mga sagas ay nagdiriwang ng mga matatapang na paglalakbay at mga legendary chieftains. Nabanggit nila ang mga alipin ng pahapyaw, hindi talaga nagtagal sa mga babaeng naglilinis ng sahig, ng anak, at alam mo na buhay ng tahimik. Ang modernong DNA ang nagsasabi ng kwento na halos hindi nabanggit ng mga sagas. Ang Icelandic male ancestry ay overwhelmingly Norse. Ang female ancestry ay halos 2/3 Gaelic, na may malakas na koneksyon sa Ireland. Karamihan sa mga babaeng ito ay hindi nagpakasal para sa adventure. Nagtiis lang sila. Ang kanilang mga wika, kasanayan at bloodlines ay tahimik na pumasok sa buhay ng Icelandic. Sa pamamagitan ng mitochondrial DNA na ipinasa mula sa inong o sa anak, ang kanilang presensya ay nabubuhay pa rin ngayon. Ang kasaysayan ng Viking ay nagbibigay luwalhati sa pananakop. Pinipilit tayo ng genetics na bilangin ang halaga. Ang mga bansa ay hindi lang binuo ng mga bayani. Binuo din sila ng mga taong kinuha, ginamit at, honestly, binura sa kasaysayan.